Nilabas na nga ang Chapter 220 ng Sakamoto Days, kaya sa araw na to ay pag-uusapan na natin yan. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na, dahil sobrang laking tulong na yan sa channel. At paki-like na din ang video para mas mag-trend pa ang video natin. Kung tapos na, ay magsimula na tayo. Ang title ng Chapter 220 ay, I Will Save You. Nagsimula ang chapter kung saan natamba itong si Sakamoto matapos siyang matuhog ni Uzuki. Kaya nang matapos ito, ay napasabi na lang si Komonumi na, finally. Natapos din nila ang hayop na to, pero sinagot ito ni Uzuki na hindi pa, dahil unpredictable daw itong si Sakamoto, kaya kailangan niya daw na putulin ang ulo niya. Habang nakahiga si Sakamoto, ay naalala niya yung mga sandaling masaya siya na kasama ang pamilya at kaibigan niya. Naalala niya din itong sina Aoi at Hana. Nang puputulan na ni Uzuki ang ulo ni Sakamoto, ay biglang sumigaw si Shin ng stop. Kaya agad na napatigil si Uzuki nang sabihin niya iyon. Agad namang sinamantala ni Hindaka ang sandaling iyon para makuha si Sakamoto mula kay Uzuki. Naiinis si Hindaka dahil sa pinaggagawa ni Uzuki. Wika ni Uzuki na nagbalik daw itong si Shin, pero late na daw siya dahil kritikal na ang lagay ni Sakamoto. Nang makita ni Shin ang lagay ni Sakamoto ay nag-alala siya, at habang pinagmamasdan niya si Sakamoto, ay dito naman aatake si Oki mula sa likuran. Pero hindi nga yun natuloy dahil binundol nila Haesok ng sasakyan si Oki. Agad na sinabihan ni Haesok sila Shin na kailangan na nilang umalis dito. At nang papaalis na nga sila, ay biglang sumulpot si Gozo sa harap ng sinasakyan nila. Sabi ni Gozo, akala ba nila ay papatakasin niya sila? Pero dito nga ay biglang sinuntok ni Boyle si Gozo sa pagmumukha nito, at huwag daw siyang hamarang sa daraanan nila. Habang minamaneho ni Shin yung sasakyan, ay nagtataka siya kung bakit hindi umaandar yung kotse. Pero dahil pala ito sa pinipigilan nito ni Komonumi. Habang pinipigilan niya nga to, ay sinabihan sila ni Komonumi na mamamatay silang lahat sa lugar na to. Inasinta naman ni Haesok si Komonumi gamit yung sniper, at nang tinamaan niya ito, ay nagkaroon sila ng pagkakataon para tumakas. Bale nang makalabas na nga sila sa building na kinaroroonan nila, ay patuloy silang hinahabol ni Gozo at Komonumi. Kaya nang lumingon si Haesok sa likuran, ay sinabihan niya sila Boyle na hinahabol na sila. Kinuha nga ni Boyle yung manibela mula kay Haesok, at makikita nga na sinira nila yung harang sa tulay, at dito nga sila nahulog sa may tren. Nang makatakas sila, ay nap-icon dito sina Gozo at Komonumi. Sabi naman ni Haesok, na muntikan na daw sila. Habang nasa taas naman sila ng tren, ay napansin ni Boyle na papunta ito sa isang tunnel. Kaya nang pumasok nga ito sa tunnel, ay wasak talaga yung kotse na sinasakyan nila. Pero makikita nga na nakapasok na pala sila sa loob ng tren sa pamamagitan ng pagbasag sa salamin nito. Napasabi ulit sila na muntikan na naman sila. Labis na nag-alala sila Haesok, Hindaka, Shin at Boyle, nang makita nilang sobrang kritikal na ng lagay ni Sakamoto. Pinatong naman ni Shin yung dalawa niyang palad mula sa puso ni Sakamoto. At habang hawak niya ito, ay inutusan niya si Haesok na patigilan niya yung pagdurugo. Pero hindi alam ni Haesok yung gagawin niya dahil sa pag-aalala kay Sakamoto. Sinabihan naman ni Hindaka si Shin na, tama na. Hayaan mong mamatay si Sakamoto ng may dignidad. Pero agad lang na pinaalis ni Shin yung kamay ni Hindaka. Dagdag pa ni Hindaka na, even itong si Sakamoto ay tinanggap na yung kapalaran niya. At kahit na anong galing mo pa daw sa pagiging assassin, ay hindi talaga maiiwasan yung kamatayan kahit saan. Yun nga daw ang masakit na katotohanan para sa kanilang mga assassins. Pero hindi nakinig si Shin, at sumagot siya habang umiiyak at may determinasyon. Na alam niya na daw yung mga bagay na yon. Pero kung one day ay kung mamamatay din daw siya, hindi niya matatanggap yung pagkamatay na kagaya nitong kay Sakamoto. Namangha naman sila Haesok at Boyle sa determinasyong ipinapakita ni Shin. Nadagdag pa nitong si Shin na, hindi niya pa daw napapantayan itong sila Sakamoto, at kumpara sa level nitong si Sakamoto, sobrang baba pa ni Shin. Kaya ano daw ang dahilan para mauna siyang mamatay kaysa kay Sakamoto? At in the end, ay nagsisisi at tinatanggap ni Shin sa sarili niya na wala siyang pakinabang. Kaya kung hindi niya daw iligtas si Sakamoto sa pagkakataon na to, ay ano pa daw yung rason kung bakit siya nandito.
Habang nakapikit si Shin, ay nang pagdilat niya, ay nakaisip siya ng isang paraan kung paano iligtas si Sakamoto. Sa kanyang isipan ay sinabi niyang sa pamamagitan ng kanyang mind jackang power, ay kaya niyang baguhin ang pagkatao ng isang individual sa sandaling panahon. Kaya after tumigil ng puso sa pagtibok, ay nananatiling buhay ang utak ng mga ilang sandali. Dagdag niya pa na meron lang siyang isang chance. Matapos isambit ni Shin iyon sa sarili niya, ay nagsalita siya. Pangako, ililigtas kita, Master Sakamoto. Nang sabihin iyon ni Shin, ay nag-aalala sila kung ano ang binabalak na gawin nitong si Shin. Pero habang hawak-hawak ni Shin ang dibdib ni Sakamoto, ay inutusan niya ang puso ni Sakamoto na gumalaw. At sa kabutihang palad mga kaibigan, ay nang matapos ito, ay makikitang muling gumalaw ang puso ni Sakamoto, na ikinabigla naman nitong si Shin. At ayon dyan na nga nagtapos ang chapter 220 ng Sakamoto Days. At abangan nga natin yung chapter 221, dahil agad natin yang gagawa ng review video. Pero kung nagustuhan mo ang video natin, ay mag-subscribe ka na dahil sobrang laking tulong na niyan sa channel. At pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating videos. Mag-iingat kayo palagi.